Ayos, napahamak na ang Iran. Opisyal nang nanawagan ang mga bansa sa Persian Gulf sa Amerika at kanluraning koalisyon na wasakin ang rehimen ng Iran. Sa mga bansa sa Persian Gulf, laganap ang pakiramdam na nilabag na ng Iran ang lahat ng pulang linya sa pakikitungo sa lahat ng estado sa rehiyon. Kaya nanawagan ang mga monarkya kay Trump na huwag tumigil hanggang hindi tuluyang nasisira ang rehimen ng Iran. Hindi basta-basta ang mga panawagang ito. Tinaya ng mga analista na ang mga bangko sa mga bansa ng Persian Gulf na nagpakita ng katatagan mula nang magsimula ang digmaan sa gitnang silangan ay maaaring makaranas ng pag-alis ng mga deposito na aabot sa mahigit 300 bilyong dolyar. Sa parehong panahon, ang Saudi Arabia, UAE at Qatar ay nagkaroon ng malalaking pagkalugi dahil napilitang itigil ang produksyon ng langis at gas. Pero ang Estados Unidos dito ay hindi naman masama ang ipinapakita, hindi lang tuwiran. Matapos tumanggi ang Europa, sumali sa digmaan, hinihiling ni Trump na sumali ang lahat ng monarkiya sa Golpo. At pangalawa, inamin sa Washington na pinapayagan nila ang Iran na ipagpatuloy ang pagbebenta ng kanilang langis. Walang sinumang nagbablock sa mga tanker ng Iran at sinabi ni Trump na ayos lang sa kanya yon. Ako si Alex A. Pichi, sama-sama nating pag-usapan ang paksang ito. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel na ito at i-like ang video. Mag-iwan ng komento sa episode na ito at mag-subscribe sa aking Telegram channel na Pichi News. Nasa video description ang link. Doon kami naglalatala ng mga balitang agad naming natatanggap. Ayon sa Reuters, hindi iniling ng mga bansang Arabo sa Persian Gulf sa US na makipagdigma sa Iran. Gayunpaman, marami sa kanila ngayon ang iginigiit na huwag tumigil ang Washington sa kalagitnaan. Gayunpaman, dapat nitong tanggalan ang Islamikong Republika ng kakayahang pagbantaan ang mahalagang rutang transportasyon at ang mga ekonomiya ng monarkiya na nakadepende rito. Kasabay nito, hinihikayat ng Washington ang mga bansa sa Persian Gulf na lumahok sa mga operasyong militar. Batay sa mga ulat, gusto ni Pangulong Donald Trump ng suporta para sa kampanyang militar sa rehiyon para mapalakas ang internasyonal na lehitimasyon nito. Kasama ito sa pananaw ng mga botanteng Amerikano na malapit nang magdaos ng midterm elections para sa Kongreso. At ayon sa isinulat ng Reuters, at ito ay isang CP. Sa mga bansa sa Golpo, laganap ang pakiramdam na nilabag na ng Iran ang lahat ng pulang linya sa pakikitungo sa lahat ng estado sa rehiyon. Noong una, sinuportahan ng mga monarkiya ang Iran at tumutol sa digmaan, pero nang atakihin na ng Iran ang Golpo, naging magkaaway na sila. Wakas ng CP. Ipinakita ng Tehran ang kanilang kakayahan sa pag-atake gamit ang mga raketa at drone sa paliparan, pantalan, pasilidad ng langis at sentrong pangkalakalan. Sa 6 na bansa sa Persian Gulf at sa pagharang sa Strait of Hormuz na dinaraanan ng halos ikalimang bahagi ng pandaigdigang supply ng langis at kung saan nakasalalay ang ekonomiya ng reyon. Pinalakas ng mga pag-atakeng ito ang mga pangamba na kung mapanatili ng Iran ang malaking kakayahan sa opensiba o mga pasilidad sa paggawa ng armas, lalo itong magiging matapang. Upang patuloy na i-blackmail ang rehiyon, nagbabanta na isara ang daluyan ng enerhiya na ito sa tuwing may tumitinding tensyon. Sa ikatlong linggo ng digmaan, lalong lumala ang pambobomba sa Iran ng mga puwersa ng Estados Unidos at Israel, pati na rin ang pag-atake sa mga base Amerikano at sibilyang pasilidad sa Persian Gulf. Ayon sa isang source, nagkaisa ang mga leader ng mga bansa sa Persian Gulf sa opinyon nila. Kailangan ni Donald Trump na lubusang pahinain ng militar na kakayahan ng Iran at wala nang nananawagan para sa de-escalation. At narito pa ang isa pang CP mula sa Reuters. Ayon sa mga source, ang alternatibo ay ang mamuhay sa ilalim ng banta ng panganib. Kung hindi mapapahina ang Iran sa kritikal na antas, patuloy nitong hawak na parang bihag ang buong reyon. Dito, mahalagang banggitin na noong nakaraang linggo, sinabi ni US Defense Secretary Pete Hegseth na handa na ang mga kaalyado ng Washington sa Persian Gulf na lumipat mula depensa patungong aktibong aksyon at kasalukuyang nakikipagtulungan sa US sa kolektibo at pinagsamang depensa laban sa himpapawid. Ngunit ayon sa mga source sa rehiyon, hindi pa rin isinasaalang-alang ang posibilidad ng unilateral na aksyong militar ng alinman sa mga bansang ito. Kolektibong pakikialam lang ang isinasaalang-alang para maiwasan ang ganting atake sa bawat estado. Kung makikipagdigma sa Iran, dapat sabay-sabay. Dito, nagiging kakaibang sitwasyon. Tila panahon na para magsanib puwersa ang mga bansa sa Persian Gulf.
Ngunit ang 6 na miyembro ng Konseho ng Kooperasyon ng mga bansa sa Persian Gulf, Bahrain, Kuwait, Qatar, Saudi Arabia, Oman at United Arab Emirates ay nagdaos pa lamang ng isang video conference tungkol sa posibleng paglahok sa digmaan. At ang pangkalahatang Arabong Summit para talakayin ang magkakaugnay ng mga aksyon ay hindi pa man lang naipapatawag hanggang ngayon. Parang lahat naghihintay na lang sa Estados Unidos at Israel para umaksyon, ayaw makialam ng iba. Mahalagang maunawaan ang pagiging sensitibo ng posisyon ng mga bansa sa Persian Gulf. Totoo, may dilema ang mga bansang Arabo sa Persian Gulf. Kailangan nilang magbalanse sa pagitan ng agarang banta ng mga pag-atake ng Iran at ng lubhang mas mataas na panganib na madamay sa isang digmaan na pinamumunuan ng Estados Unidos at Israel. Kailangan nating maging tapat. Ang pagsali ng mga monarkiya sa digmaan ay hindi talaga makakadagdag sa lakas militar ng Washington. Pero biglang tataas ang panganib ng paghihiganti mula sa Iran. Dahil dito, pinili ng mga bansa sa Persian Gulf ang pagtitimpi, ipagtanggol ang soberanya at magtakda ng pulang linya ng hindi nasasangkot sa digmaang hindi nila sinimulan o kontrolado. Prangka lang yan. Bagaman sa paningin ng iba, syempre, maaaring mukhang kakaiba ito. Sa kabilang banda, mas napapaboran ang posisyon ng Iran dahil malinaw ang kanilang mga paraan ng impluensya. Ngayon, Tehran na ang nagtatakda kung kailan at aling mga barko ang papayagang dumaan o hindi sa Strait of Hormuz. Walang bansa sa rehiyon ang tumatanggap nito, pero wala rin silang gustong gawin sa ngayon. Kaya't pinipilit ni Trump hikayatin ang mga kaalyado para makuha ang kontrol sa Persian Gulf, lalo na sa Strait of Hormuz. Ngayon, matapos ipakita ng Iran ang kakayahan nitong isara ang Strait of Hormuz, isang ganap na bagong banta ang kinakaharap ng mga bansa sa Persian Gulf. Ibig sabihin, kung hindi ito malulutas ni Trump, mananatiling pang matagalan ang panganib at pasensya na, hindi na pwedeng hintayin na lang na lumipas ito. Maaring gawin ng mga bansa sa Persian Gulf ang hindi aakalain ng hindi nagdidigmaan. Dapat nating aminin na ang pandaigdigang ekonomiya ay umaasa sa langis at gas mula sa Persian Gulf, ngunit karamihan ng supply nito ay patungo pa rin sa silangan. Sa China, Hapon at iba pang mga ekonomiya sa Asya. At ngayon, maaaring hikayatin ng mga bansa sa Persian Gulf ang mga bansa sa Asya na sumali sa operasyon ng kanluran laban sa Iran na magiging isang walang kapantay na pangyayari. Ibig sabihin, personal na ugnayan na ito ng mga bansa sa Persian Gulf at Asya. Dapat ding impluensyahan ng Persian Gulf countries ang Estados Unidos at si Donald Trump. Habang hindi pa nakakabenta ng langis ang mga monarkiya, patuloy namang naibebenta ng Iran ang langis nila sa Asya. Isipin mo, patuloy pa ring nag-e-export ng halos kaparehong dami ng langis bago ang digmaan at hindi ito pinipigilan ng mga barkong pandigma ng Amerika. Ayon kay US Treasury Secretary Scott Bessent, umaalis na ang mga barko ng Iran sa Strait of Hormuz at hinahayaan ito para matiyak ang supply sa ibang bahagi ng mundo. Sa tingin namin, magkakaroon ng natural na pagbubukas tulad ng ginagawa ng mga Iranian ngayon at ayos lang ito sa amin. Gusto namin na ang mundo ay may sapat na supply ng langis. Hanggang dito na lang muna. Isulat ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Kung naging interesante at kapaki-pakinabang sa inyo ang episode na ito, maaari ninyong suportahan ang aming YouTube channel sa pamamagitan ng kahit anong donasyon, bayad na subscription o pagiging sponsor sa YouTube. Paano ito gagawin? Lahat ng link at detalye ay nasa description ng video na ito o kaya ay gamit ang QR code na nasa inyong mga screen. Lubos akong magpapasalamat sa anumang suporta ninyo. Yun lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.